Dangop na mong Ellen G. White nga wala sa Biblia. Langga sino? Ang pagdagop, dili dautan. Mao na nga. Sa inyo mo dangop mo ni Maria, mao na'y dautan. Kay ngano? Inuha man gipangadjian, inuha namang giludhan o gialagaran ang rebulto ni Maria. So mao na nga sala o sayop na siya nga pagdangop. Ang among pagdangop ni Ellen G. White, labi na sa among devotional, panahon bitaw mag-worship me. Ang iyang mga sulat among gibasa ug among itandi sa balaan nga kasulatan kung insakto ba. Ug kini makahatag kanamo og kadasig tungod kay ang iyang mga sinulat gihatagan pa niya og kahayag ug dugang ang Biblia nga masabtan, humok nga masabtan. Mao na nga ang among pagdangop ni Sister White, dili among pangadjian simbahon ug ludhan, dili sama sa inyo nga inyo nang gipakasama og Dios. Mao na. So kung basahon nato ang balaang kasulatan, ang pagdangop og pagpangayo og mga padasig sa pulong ni Ellen G. White dili kana dautan kay nanana sa panahon ni Pablo sa iyahang mga kaubanan nga mga babae nga nagahatag kaniya og kadasig. Niya ato basahon ang Biblia. Tipos kapitulo 4 bersikulo 3, ang pulong sa Dios. Gihangyo ko usab ikaw ingon nga kasaligan ko nga kauban sa pagpangalagad nga tabangan mo kini nga mga babay tungod kay kauban ko sila nga nagaalagad og maayo sa pagpakaylap sa maayong balita. Uban ni Clemente og uban pang mga kauban ko nga nangalagad kansang mga ngalan na hisulat na sa libro nga gilistahan sa mga tao nga may kinabuhi nga mga walay katapusan. O ato nang nabasa ang balang kasulatan, klaro kayo nga ang padasig ni Apostol Pablo didto nga duna siya mga gipangdangop nga mga babae kauban niya sa maayong balita. Mao na nga madasig mi sama ra pod kang Sister White. Mao na nga langga sino pagtuon kay murag wa na gyud lak na gid na imong hunahuna. Usa pa langga sino wala mi niingon nga ang ngalan ni Sister White mabasa sa Biblia. Mao ra na. Kulto gid ay ning Seventh-day Adventist or SDA nga diin gitukod og siak nga diin naliki ang founder tungod kay bata pa gilabayan naman og bato. Nya kini pong mga apil nga to ang amigo nga to ang gireaksyonan nga tagak. Dati mo doon yung Katoliko nahimong tawag ining Seventh-day Adventist tagak man gikan simbahang Katolika. So kulto gyud tinuod nga naman kay instead of motuo sa nakasulat sa balaang kasulatan o sa mga personahe sa nakasulat sa balaang kasulatan, dito na hinuon ituo. So may koneksyon sa balaang kasulatan unya nag-angkon-angkon pang gitawag og propeta. So malap pa niya sayop daw kuno ang pagdangop sa mahal nga birhen. Unsay bisis kay nag-alaga daw sa larawan kasi asutin nimo nag-alaga sa larawan. Di ba? Sa Juan kapitulo 7 bersikulo 24, kung wala ko masayop sa mga usitas, unsay magingon ni Ginoong Jesucristo, ayaw ninyo hukmi ang tao orang mo sa kagibuhat, subay lang sa inyo nakita, apan hukmi niyo kini, subay sa insaktong sukdanan. So ang nahitabo, nagsaway-saway ning atong amigo nga ato lang gialagaran ang tawag ining mga ributo na hulong nga gipakasama na nato sa Dios ang mahal nga binhi pataka ra mag sobraan ra mo ka bright mo lang ang inyong panabot sa balaang kasulatan maliki sama sa inyong gitawag og founder ay nganong tagaan man og respeto pagtahod ang imahen sa mahal nga birhen tungod kay girepresentahan kana nga mga imahen ang nagrepresentar ana kanang o ang representahan rather ang mahal na birhen mismo inahan ni Ginoong Jesucristo na ay koneksyon kang Kristo nag-provide og unod og dugo kang Ginoong Jesucristo manang gitagaan na mo og dakong pagtahod kanang inyong Ellen G. White wa man ay kalabutan Kristo sulpot sige no kay pregaba siak actually di ba sa matawag na siak sulpot gyud kay si Aksya kang William Miller pero in terms of sa Catholics no sulpot gid ni si Ellen G. White yung pa na sayop daw kuno ang pagdangop sa mahal nga birhen ingon na Ginoong Jesucristo 17 Gs sige ingon na Ginoong Jesucristo kay pinaagi kanila gipasidunggan ako liman ka kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Ngayong panagano sila sa Lucas kapitulo 10 verso 16, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway ninyo, nagsalikway kanako, nagsalikway sa nagpadala kanako. So buti pasabot, kung mudangop tas mahal nga birhen, kaya ang rason na padala lamang nga sila nga mga apostoles man to, mas lamang apostol ang mahal nga birhen. Kaya siya ang pinakaunang bisunod sa kabubuton sa Ginoong Dios. So kung gidawat nato ang mga apostol, gidawat nato ang mahal na birhen, gidawat pud nato ang atong Ginoong Jesucristo. Kung gisalikway ninyo
ang mahal nga birhen wa ninyo dawata ang mahal nga birhen, tabla ra nga wa po ninyo dawata ang Ginoong Hesukristo. Wala sa Biblia kung di ka mo dawat ng Ellen G. White, wa nimo gidawat sa Kristo. Wala na sa Biblia. Unya wala po sa balang kasulatan nga si Ellen G. White mao ang maghatag og pagpatinaw sa nakasulat sa balang kasulatan. No sir, no ma'am. Wala. Ang magpatinaw sa nakasulat sa balang kasulatan katong gitagaan og kaalam sa Dios. Kinsa man na ang simbahan gitukod ni Kristo. Og kabalo ko, og sayod pod mga dili na ang 70 Adventist. Nga naman kay ang 70 Adventist gitukod ng mga kano. Ang buot na ko'y pasabot ng iglesia ang gitukod ng kaso kadtong ganat natukod sa unang siglo hangtod karon existido og wala mawala. So diha palang daan si Piat na si Piat na. So dili ninyo pwede i-discredit ang tawag ining paghatag og veneration ngadto sa mahal nga birhen. Nga naman kay again magreplika man lang ang Ginoong Hesukristo. Kung di nimo na dawaton ng personaha, wa nimo gidawat si Ginoong Hesukristo. Kung wa nimo gidawat ang iyang inahan, tabla ra nga wa nimo gidawat ang iyang anak. Kung wa nimo tahura ang iyang inahan, tabla ra nga wa nimo tahura ang Ginoong Hesukristo. Di ba? Ang wala sa Biblia kan tahuro si Ellen G. White wala na sa Biblia. Ang bitido gani mo nga di na mabasa. So kadi man mabasa, bot pasabot useless ng inyong ipangbuhat, di ba? Prinsipyo ninyo kung di mabasa, dili dapat tumanon. Dili dapat sundon. Hindi ko na mabasa o admitido mo nga si Ellen G. White dili mabasa sa Biblia. So, biyahe ninyo kung anay pulos. Anay pulos. Ikaduha nga punto, kini nga tong amigo, dili na sila kabalo mo identify kung unsa ang person, unsa ang holy person or santo saint o kining sacred object or sacred things. Tanawa, unsa ko ni basis nga bawal lo ko no kay ilagaron ang mga larawan. Takar. Nya mo pa naigana miingon nga pagtuon nakalak o pangunahuna kamo. Nga naman kay naan ang kamatuoran di gihapon ninyo dawaton. Naan na ang mga facts di gihapon ninyo dawaton. Ang sacred object, ang sacred things, may nganong nahimo man sang sacred bisag butang na sa tungod kay naa siya connection sa holy person. Marabag ka ng mga gamit sa mga templo, sa templo sa Diyos kaniadto. Nganong holy man siya, o nganong sacred man siya, nganong man kina siya connection sa Diyos. Kanang gitawag og imahen sa mahal nga birhen, nganong sacred na para sa mua kay ang representahan ana ang inahan ni Kristo nga naay dakong connection kang Kristo. Manang gitagaan na mo og pagtawad. Nganong iposisyon man ang tawag ining iyahang gitawag og imahen, normal naman na sa Old Testament kani atong iposisyon ang mga bala ang mga butang, ilabi na ang imahen. Normal na kani adto sa Old Testament. So kung gibuhat na sa Old Testament kinato para sa imahen sa kerubin, usa na ka ng imahen sinahan sa manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Di ba? Usa na ka na iyang inahan. So iposisyon na muna nga naman kay nagrepresentar ka na sa inahan sa Ginoo. Kada kang Ellen G. White ilabay ninyo nagkaunay pulos. And lastly, gikot nimo ang Filipos chapter 4 verse 3. Usa may kalabigitan ni Ellen G. White diha. Para justify lang ninyo nga maminaw mo na niya. Kanang gingon sa Filipos chapter 3, chapter 4 verse 3, may bawaan nato nga kanang mga babayhana nitabag ang San Pablo. So ang otoridad nga mag-interpret sa nakasulat sa San Pablo. Yang si inyo nahug si Ellen G. White ang otoridad. Kay ginatandi-tandi ninyo ang iyang gisulat sa nakasulat sa Biblia, okay ba? Pag Diyos man na. Pag Diyos man na tawag ining pot, di ba? Lagi mga tagak lagi pagkaroon ingnon nga kana bitaw nga tinuod pero pagbasag pa na manganga ni manganga. Unya kanang gingon nga babae nga naa na sa Filipos chapter 4 verse 3 wa na nagpailang propeta. Kanang inyong Ellen G. White giilan ninyong propeta kuno. Propeta nga gitawag og bakakon. Di ba? So man di ninyo mailad anang inyong kabuang. Manang ayaw mi isulod anang inyong kabuang ngano man kay kung gusto mo maimpierno ka mura ayaw mi iangin kabalo mi nga si Ellen G. White di nakatupong sa mahal nga birhen saro Ginoo ko pregaba mas tahuro na mo ang mahal nga birhen og tahuro na mo ang iyahang mga representasyon kinang iyang mga ributo nung ka sa inyong Ellen G. White ngano man kasi ang mahal nga birheng Maria naay koneksyon kang Kristo. Kanang inyong Ellen G. White, ginoo ko bisag lapalapa. Kang Kristo, wa na'y koneksyon.
Gani nagtukod pa sa ilahang kaugalingong pundok para ikompetensya sa iglesia ang gitukod ni Ginoong Jesucristo, pagpanamastamas na kang Ginoong Jesucristo. Manaabrihin ninyo na inyong unahuna. Amigo, kay kung di ninyo naabrihan ang inyong unahuna, mientras buhi pa mo, na sigurado gid mo tingkagol gid mo sa impierno. Ana kung ginasulti kusog pa mo sa rakit, wala sangit-sangit kung magpadayon mo ng inyong kabuwang. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.